Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay, taga-pakinig. So salamat po ngayong gabi at tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. So kayo po ay matamang sumubaybay muli diyan sa inyo pong kinalulugaran upang inyo pong muling matunghayan ang ipinaalam ng salita po ng Panginoon. So ako muli ninyong samahan sa atin pong pag-aaral ngayong gabi. So ngayong gabi ay muli po tayong na mag-aral ng paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pananalangin. So yan po yung atin pong pinag-aaralan. Series po tayo. At ako po ay inyo pong samahan upang tayo po ay pagpalain ng Panginoon ngayong umaga. Ngayong gabi. Excuse me po. So yan po. So atin pong basahin muna ang atin pong aklat na pag-aaralan sa Nehemiah chapter 1. Sabi po dito, Nehemiah chapter 1 verse 4. Yan po ang sabi ng talata. Ito po ang sinasabi po ng talata sa Nehemiah chapter 1 verse 4. At nangyari, nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak, at nanangis na ilang araw, at ako'y nag-ayuno, at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. Ang sabi po, at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. Yan po yung sabi. So tayo po muna ay manalangin sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po ay pumikit. Mapagpala namin Diyos. Magandang gabi po. Salamat po muli sa inyong pong biyaya sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong pong kabutihan na hindi nagbabago, sa inyong pong katapatan na hindi nagbabago, at sa inyong pong biyaya pa ng Diyos na kaligtasan sa inyong pong mga buhay. Pagpalain niyo po nawa ang bawat makikinig. Nawa po Panginoon Diyos sa inyong pong kausapin at kilusin ang puso't kaisipan nila upang sa pag-aaral po namin ito'y magawa po namin sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami at patawarin po sa inyo pong mga nasumpungang karumihan, kalabisan, kasalanan na inyo pong nasusumpungan sa amin, sinasadya at hindi, Panginoon Diyos, ay kami po ay humihingi ng kapatawaran. At pagpalain niyo po nawa ang inyong banlingkod na mga ngaral ngayong gabi. Nawa po Panginoon Diyos ay inyo pong bigyan ako ng karunungan at kapangyarihan, Banal na Espiritu, upang makaabot sa kaibuturan ng puso ng bawat makikinig. Samahan niyo po kami ngayong gabi at kayo po ang magsalita sa aming kalagitnaan ngayong gabi, Panginoon Diyos. At kayo po ang patuloy na magpala at kayo po ang patuloy na gumabay. Inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoon Jesus. Amen. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay muling mag-aral ng salita po ng Diyos. So sabi po dito sa Nehemiah, sabi po dito, at nangyari, nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak, at nanangis na ilang araw, at ako'y nag-ayuno, at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. Yan po yung sabi. At dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. So, si Nehemiah po ay meron pong sinasabana na malaking problema. So, kaya siya po ay dumalangin. Kaya sabi po dito, kaya kapag hindi talaga natin nararamdaman na tayo malayo sa Diyos, hindi tayo makakapanalangin na kagaya ng panalangin ni Nehemiah. So atin pong titingnan kung ano yung nilalaman ng panalangin ni Nehemiah, mga minamahal. Merong pinapaabot na katotohanan dito po sa tagpo ng Book of Nehemiah chapter 1 pababa hanggang chapter 1 verse 1 to 11. Meron pong ipinapaalam ang Diyos sa atin. Sa pamamagitan po ni Nehemiah, ano ba yung nilalaman ng panalangin ni Nehemiah?
Sa tagpo pong ito. Dahil sa tagpo pong ito, kung inyo pong malalaman, kung inyo pong nabasa na itong Book of Nehemiah, nandito po na ang Jerusalem po'y bagsak. Yung wall of Jerusalem ay bagsak at sila po ay nasa captivity, mga minamahal. Sila po ay nasa pagkabihag. So kaya yan po ay, sabi po dito, ating pong basahin, ang mga salita ni Nehemiah na anak ni Hakalias. Nangyari nga sa buwan ng Chislu, sa 22 taon, samantalang ako'y nasa bahay-hari sa Susan, si Nehemiah po yun, na si Hanani, na isa sa aking mga kapatid, ay dumating. Siya at ilang lalaki na mula sa Huda. At tinanong ko sila ng tungkol sa mga Hudyo na nakatanan na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. O ano nangyari sabi po ni Nehemiah, may kapatid siya na pangalan ay Hanani, dumating sa harapan ni Nehemiah at tinanong ni Nehemiah, anong nangyari? Ano kamusta yung mga Hudyo? Na ang sabi po dito ay sabi po diyan, ang sabi po dito, at tinanong ko sila ng tungkol sa mga Hudyo na nakatanan, na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. So yung tinanong niya, yung kanyang kapatid, kamusta yung mga Hudyong nakatanan, naiwan doon, at kamusta yung Jerusalem? Ito po yung sabi sa verse 3. At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. Yan po yung sinasabi ng talata. So ngayon, atin pong titingnan yung Nehemiah's prayer o Nehemiah's prayer. Dahil maganda pong mangyari din po ito sa atin upang tayo po ay, kumbaga po, ay lumalim sa ating buhay pananampalataya. Maganda pong mangyari po ito sa atin upang tayo po ay biyayaan ng Diyos ng kahabagan. Nehemiah's prayer. Atin pong titingnan yan at nawa ay inyo pong subaybayan upang inyo pong maunawaan yung flow ng yung flow ng konteksto, mga minamahal. Ang sabi po ng talata, sa verse 4, ang tugon ni Nehemiah doon sa kanyang narinig. Ang sabi po dito ng talata, at nangyari nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak. Alam na ni Nehemiah na ang Jerusalem ay bagsak, ang mga Hudyo, ang sabi po rito sa verse 3, at sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian. Alam niyo po mga minamahal, minsan po tayo, kaya hindi po talaga natin na alam na tayo po'y bagsak na dahil tayo po hindi lumalapit sa Diyos. Kaya sa tagpupong ito, nung nalaman po ni Nehemiah, ano yung dahilan ga? Ano kayong dahilan kung bakit sila nakabtib? Ano yung dahilan kung bakit sila nasakop? Kaya nga sabi ng talata sa Deuteronomy chapter 28, kung inyong susunding masikap. Sabi nga dito, nandito na rin po yun. Sabi po dito ng talata sa verse 9, ngunit kung kayo'y magsisibalik sa akin, verse 8 muna tayo, alalahanin mo, isinasamo sa iyo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises, na sinabi, kung kayo'y magsisi sa langsang, aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Verse 9, ngunit kung kayo'y magsisibalik sa akin at iingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang mga nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin niyang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pipiliin upang patahanin doon ang aking
pangalan. Ibig sabihin po, merong kondisyon ng Panginoon kung kayo'y susunod sa akin, ay kayo pagpapalain ko. Ngunit kung kayo ay lalayo sa akin, kayo ay itatakwil ko. Kaya pagdating ng verse 7, kami ay lubhang nangapahamak laban sa iyo at hindi nangag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moses. Kaya pala nagkaganyon, mga minamahal, ang bayang Israel, dahil ang sabi ng talata sa verse 7, kami ay lubhang nangapahamak laban sa iyo at hindi nangag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Ano? So kaya pala ang Jerusalem ay bumagsak, ang mga Hudyo ay nasa malaking kapighatian sa time ni Nehemiah dahil nang ang Jerusalem, ang mga Hudyo ay kumbaga po ay lumayo sa Diyos. Sumunod sa ibang Diyos. Ano? Ang sinunod nila yung Diyos ng mga bayan na kanilang pinuntahan. Hindi yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel or ni Jacob. Kaya mga minamahal, ngayon po ating pong titingnan yung Nehemiah's prayer. No? So para atin pong makita yung makita at malasap yung mga katotohanan na ating pong pag-aaralan. Ano? Ang sabi po dito, ating pong basahin muna ng verse 1 hanggang 7. Inyo pong matamang subaybayan at akin pong babasahin. Sabi po ng talata, ang mga salita ni Nehemiah na anak ni Hakalias, nangyari nga sa buwan ng Chislu, sa 20 taon, samantalang ako'y nasa bahay-hari sa Susan, na si Hanani na isa sa aking mga kapatid ay dumating siya at ilang lalaki na mula sa Huda. At tinanong ko sila ng tungkol sa mga Hudyo na nakatanan na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasunog ng apoy. At nangyari, nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak at nanangis na ilang araw. At ako'y nag-ayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. At nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kanya, at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Sabi ng verse 6, pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ng iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod. Tingnan niyo po, may dinalangin po na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking pinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking mga magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang napahamak laban sa iyo at hindi nag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan o ng iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises. So, ano po ang unang katotohanan na atin pong makikita diyan na sinasabi po ng talata? Ano yung prayer ni Nehemiah na atin pong makikita dito? Prayer of restoration of Jerusalem. Prayer of restoration, prayer of restoring of Jerusalem. Ano? Pag sinabing restore,
At atin naman po alam yan, yung restore ay ibig sabihin po is to put or bring back into existence of use. Yan po yung sabi ng restore. To put or bring back into existence of use. Ang sabi po ng talata dito, sa verse 3, at sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian. Tingnan niyo po. Alam niyo po, kung atin po itong i-apply sa atin yung buhay pananampalataya, dapat po tayo yung nananalangin sa Diyos ng restoring, yung restoring, na nasabi to put or bring back into existence. Kung tayo po yung mananampalatayang mainit, sa dati nating, nung una po tayong nakakilala sa Panginoon, kung tayo po yung mananampalatayang talagang, kung pagkikinakakakita ng tao, nangangaral ka, kung ikay mananampalatayang masugid sa paglilingkod sa Diyos, Linggo, Miyerkules nandito, kung ikaw ay mananampalatayang masugid sa pagbibigay, kung ikaw ay mananampalatayang tapat sa iyong ministeryo, yung ginagampanan, at kung yan ay nawawala, mga minamahal, kinakailangan po nating manalangin ng restoring. Yung restoring, ito po yung sinabi, i-apply po natin dito, yung praying of restoring of Jerusalem. Kaya sabi po dito ng talata sa verse 2, at sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak. At ang pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. Kaya kung niyo pong babasahin sa mga huling sa chapter 3, nandiyan na po ginawa yung wall of Jerusalem, mga minamahal. Kung niyo pong babasahin, dahil merong desire si Nehemiah na yung Jerusalem ay muling maitayo. Yung wall of Jerusalem ay muling maitayo, mga minamahal. Dapat sa atin ng buhay, hindi po tayo pumapayag na tayo po ay bagsak palagi, mga minamahal. Dapat tayo palagi pong nananalangin sa Diyos. Dapat tayo po humihingi ng palaging revival sa Diyos. Upang tayo po ay palaging masigla, upang tayo po ay sumigla sa atin ng buhay pananampalataya. Kaya tayo po ay palagi ng, kumbaga ay parang lagi nating lasay backslider, lagi nating lasay, lagi mabigat ang ating pakiramdam sa Diyos. Kamusta yung ating panalangin? Isa sa mahalagang panalangin na dapat nating panalangin sa Diyos is yung revival. Ang sabi po diyan, pag sinabing restoring to bring back to or put back into a former or original state. Maaari ikaw ay nalalamig na sa iyong buhay pananampalataya. Kung ikaw ay nalalamig sa iyong buhay pananampalataya, manalangin ka sa Diyos. Yan po ang isang sikreto upang tayo po ay makapagpatuloy at hindi manlamig sa ating buhay pananampalataya at sa ating buhay paglilingkod. Pray of restoring of Jerusalem. Prayer of restoring of Jerusalem. Nanalangin po si Nehemiah. Kaya po dito po, ginawa nila yung wall of Jerusalem. Ginawa niya at meron pa nga diyang mga hindi ligtas na umuusig si Sanballat. Yung pangalan, Sanballat at Sambuhi. Yan nanggugulo. Na nung itinatayo ang wall of Jerusalem, yan nanggugulo pa. Pero, dahil siya nanalangin sa Diyos na muling maibalik, siya ay pinayagan ng hari. Kung inyong babasahin po yung kwentong niya, pinayagan siya ng hari, sige, itayo mo ang iyong bayan, pumunta ka roon, at sabi ng hari, hanggang kailan ka? Hanggang kailan? Ilang araw, o ilang linggo ka, o ilang buwan, o ilang taon ka magtatagal doon. Sabi ng hari, ganito po hari. Sige, pinapayagan kita, itayo mo ang wall of Jerusalem. So yun po yung unang prayer ni Nehemiah, yung restoring of Jerusalem. Hindi lamang po yan, ang una, ayan po, restoring of Jerusalem, hindi lamang po yan, meron pong number 2, yung prayer of restoring of Israelites.
yung panalangin ni Nehemiah na ma-restore or yung restoring of yung ng Israelites. Dahil sabi po ng talata sa verse 3, at sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ibig sabihin, kung inyo pong babasahin dito sa verse 8, alalahanin mo, isinasama ko sa iyo, ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises, na sinabi, kung kayo'y magsisi sa langsang, aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin, at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin niyang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pipiliin upang patahanin doon ang aking pangalan. Verse 10, ang mga ito ngay ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. So, praying of restoring of Jerusalem. Ano? Pandalwa, praying of restoring of Israelites. Ano? Kaya ito po ang verse inyo pong makikita. Verse 7, kami nga'y lubhang nangapahamak laban sa iyo at hindi nangat-ingat ng mga utos ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan ng iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Alalahanin mo, isinasamo ko sa iyo ang salita na iyong iniutos kay Moises, sa iyong lingkod na kay Moises, na sinabi, kung kayo'y magsisisalangsang sa akin, pangangalatin ko nga kayo sa lahat ng bayan. Ngunit kung kayo'y magsisibalik sa akin, at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang mga natapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin niyang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pipiliin upang patahanin doon ang aking pangalan. Pagdating ng verse 10, ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, pakinggan mo ngayon ng iyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod at ng dalangin ng iyong mga lingkod. Praying of restoring of Israelites. Ano? Kung tayo po hindi nananalangin sa atin pong buhay, delikado po tayo. Diyan po tayo nakakainin ng kasalanan. Diyan po tayo utay-utay na igugupok ng kasalanan. Kaya nga ang panalangin po ay napakahalaga. Isang bahagi, isang aspeto ng ating buhay upang tayo po'y lumago spiritually sa ating buhay pananampalataya is yung pananalangin po sa Diyos. Ano? Maaring bagsak na ang iyong paglilingkod. Ano? Bagsak na ang iyong, mahirap minsan, nagpe-pretend pa tayo na tayo ayos, pero sa loob, hungkag na Kaya nga, una, prayer of restoring of Jerusalem. Una, pag tayo po ay hindi na taong mapanalanginin, nawawala na yung mga ministeryo natin ginagampanan sa simbahan. Pandalwa, yung maging ating sarili ay mawawala na rin sa paglilingkod. Mga minamahal, kaya nga, yung prayer ni Nehemiah, prayer of restoring of Israelites. Tayo ba'y nananalangin pa ng panalangin ganyan? Yung restore, ibalik mo sa akin muli, Panginoon, yung kagalakan ng pagliligtas. Kaya nga sabi ni David, restore unto me the joy of thy salvation. Dahil ang nagpapawala ng ating gana sa paglilingkod ay yung kasalanan. Yung kasalanan na ating pong ginagawa, at iyan po ang nagpapabagsak
ng ating pong espiritualidad at ng ating pong kamalayan sa Diyos, kaya hindi na po natin malasap ang Diyos ng masarap at kumbaga ay hindi natin malasap ang Diyos ng totoo dahil ng kasalanan na ito ang nagpapahiwalay sa atin at sa Diyos. Kaya nga tayo po yung manalangin, mga minamahal. Napakahalaga po ng pananalangin sa Diyos. Praying of restoring of Jerusalem. Pandalwa, praying of restoring of Israelites. Dahil ang sabi dito nasabi, ang sinabi niya sa akin, ang mga nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian. Bakit nga nangyari yun? Bakit nangyari? Dahil, kaya nangyari yun, sila'y umalis sa panuntunan ng Diyos. Kaya ang sabi ng talata, kami ay lubhang napahamak laban sa iyo at hindi nangag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na ay iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Kaya sila'y nabagsak ang wall of Jerusalem, ang Jerusalem at ang mga Hudyo dahil hindi nila iningatan yung mga palatuntunan, yung mga kautusan ng Diyos. Kaya maaari din mangyari sa atin ito kung tayo po ay nabubuhay sa kasalanan. Ang sabi po ng Leviticus chapter 26 verse 33. 26:33, sabi po dito ng Leviticus 33. At kayo aking pangangalatin sa bansa, sa mga bansa, At pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo, at ang inyong lupain ay magiging isang ilang, at ang inyong mga bayan ay magiging sira. Kung sabi ko dyan, at gagawin ko kayong ilang ang lupain at pagtatakhan ng inyong mga kaaway na tumatahan doon. Bakit? Dahil sila iniligtas ng Panginoon. Bakit? Anong nangyari? Bakit? Anong nangyari sa mga yan? Bakit bumanabagsak yung mga yan? Dahil iniwanan nila yung mga kautusan ng Panginoon. No? Iniwanan nila or kanilang hindi nilakaran yung lakad ng Panginoon. Kaya nga sabi ito ng talata, sabi po dito sa verse 14, ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatangkihan ang aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na anupat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa, at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin ninyo ng inyong mga kaaway, at itititig ko ang aking mukha laban sa inyo at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Ito na nga po ang nangyari nung sa Book of Nehemiah, na kaya ang sabi po sa verse 3, at sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Dahil ang sabi ng talata dito po, ang sabi po dito, at gagawin kong ilang ang lupain at pagtatakhan ng inyong mga kaaway na tumatahan doon. Bakit pinagtatakhan? Aba, adigay may Diyos yung mga yan. Pagdating po sa verse 9, ngunit sabi po ng verse
Sa verse 9 nga ng chapter 1 ng Nehemiah, ngunit kung kayo'y magsisibalik sa akin at iingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin niyang pipisalin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pipiliin upang patahanin doon ang aking pangalan. Ang mga ito'y ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. Kaya sila'y pinagtakhan sa verse 33 ng Leviticus at gagawin kong ilang ang lupain at pagtatakhan ng inyong mga kaaway na tumatahan doon dahil kilala ang Israel na mandidigma. Pero bakit ano nangyari sa mga yan? Ano? Bakit nabagsak? Dahil ang sabi, pinabayaan nila ang Diyos at ang kanyang kautusan. Ano? Prayer of restoring of Jerusalem. Pandalwa, prayer of restoring of Israelites. Dahil nabagsak eh. Ano? At maaari po mangyari sa ating buhay yan kapag hindi po tayo nananalangin. Ano? Maaaring mangyari sa bawat isa po sa atin yan kung tayo po ay hindi susunod sa kalooban ng Diyos. At isa sa kalooban ng Diyos na pinagagawa sa atin, ito po yung pananalangin. Kaya mga minamahal, tayo po yung manalangin sa ating buhay pananampalataya. Pantatlo, na akin pong nakita dito. Sa verse 9, verse 10. Ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. So ano po yung pantatlong makikita natin dito? Prayer of ratification of the promise of God. Prayer of ratification of the promise of God. Pag sinabi pong ratification, the act of process of ratifying something. Pag sinabi pong ratify, such as treaty or yung pangako or agreement, amendment, formal or confirmation, pagpapatibay. Ano? So, pag sinabi pong pagpapatibay, dito po, nung si Nehemiah po ay nanalangin, ang sabi po sa verse 10, ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos. Panginoon, huwag mo kaming pababayaan. May pangako ka po sa amin. Kaya pagdating po ng verse 6, pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking mga magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang napahamak laban sa iyo at hindi nag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Kaya pag ng verse 8, alalahanin mo, isinasamok sa iyo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Pagdating ng verse 10,
Ang mga ito nga'y ang iyong lingkod at ang iyong bayan at iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, may pangako ka sa amin. Ano? Ano? Alalahanin mo. Pinagtitibay ko, may katibayan. Ano? Kumbagay meron siyang pagpapatibay na sabi, alalahanin mo, isinasama ko sa iyo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moses na sinasabi. Ano? Kaso nga laang, bakit nga nagkaganyan ng Israelites? Dahil sila ay nagkasala. Pagdating ng verse 7, kami ay lubhang nangapahamak. Ano? Laban sa iyo at hindi nag-ingat ng iyong mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moses. Pagdating ng verse 6, pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ng iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong lingkod, habang aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming pinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sambahayan ng aking mga magulang ay nagkasala. So, aminado si Nehemiah, nagkasala kami, kaya kami nabagsak, nagkasala kami. Pero sabi mo, Panginoon, kung kami magbabalik sa iyo, sa verse 9, ngunit kung kayo'y magsisibalik sa akin, at iingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang mga panahon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking ngang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pipiliin upang patahanin doon magpakailanman. May pangako ka, Panginoon, kung kami ay magsisisi ng aming kasalanan at muling babalik sa iyong mga palatuntunan, ay muli mo kaming itataas. Kaya yun po yung prayer of ratification of the promise of God. Pag sinabing ratification, yung pagpapatibay. Aba, Panginoon, may pangako ka sa amin. Wag nawang mangyari na lagi na lang kaming sabi diyan sa verse 2, dumating siya, verse 3, at sinabi niya sa akin, ang nanganalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Huwag nawang mangyari, Panginoon, nakita kami ng ibang mga nasyon na bagsak, giba, at nasa kapighatian, Panginoon. Ibangon muli kami. At doon po, ibinangon ng Diyos ang mga Hudyo. Muli na ito yung Jerusalem at sila po ay muling naglingkod sa Diyos. Prayer of ratification of the promise of God. Pangapat po na katotohanan, yung prayer of realization of their transgression. Makikita po natin yan sa verse 7 or verse 6 and 7. Panginoon, dinadalangin ko sa inyo, kami nagkasala, nagkamali. Prayer of transgression. Prayer of realization. Siya po'y nag-realize. Siya'y nanalangin at nag-realize. Ang sabi po ng talata, kami ay lubhang nangapahamak laban sa iyo at hindi nag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan o ng mga kahatulan ng iyong inuutos sa iyong lingkod na kay Moses. Kaya kami, Panginoon, napahamak dahil kami nagkasala, hindi namin sinunod ang iyong kahatulan, ang iyong kautusan, kaya kami nagkaganito. Kaya maaaring mangyari sa atin yan, tayo bumagsak, tayo giba, tayo wala, tayo nasa kapighatian, tayo nasa kadustahan. Kung nararamdaman natin yan, mag-realize ka, manalangin ka at mag-realize ka ng iyong mga kasalanan sa harapan ng Diyos at lumapit ka sa Kanya. Dahil marami pong mga mananampalataya, siya na nga ang mali, siya na ang mali, hindi pa tinatanggap. Kaya sabi po ng talata, verse 6, pakinggan ngayon ang iyong tainga.
Ano muna tayo? Verse 4. Nang marinig ni Nehemiah yung kadustahan na nangyari sa Jerusalem at sa mga Hudyo, at nangyari nang marinig ko ang mga salitang ito na ako'y naupo at umiyak. Bakit? Bakit siya umiyak? At nanangis na ilang araw at ako'y nag-ayuno. Ay, talaga namang matindi itong panalangin ito. Umiyak na, nanangis ng ilang araw, may pag-aayuno pa. At dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. At nagsabi, aking magdadalangin sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kanya, at nag-iingat ng Kaniyang mga utos. Pakinggan ngayon ang iyong tainga, at idilat ang iyong mga mata, upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod, na aking inadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking pinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aking pinagkasala laban sa iyo, o na aming pinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sambahayan ng aking mga magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang nangapahamak laban sa iyo, at hindi nag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Kaya pa sabi ng verse 8, alalahanin mo, isinasamo ko sa iyo. Prayer of realization of their transgression. So tayo pa ba pag nananalangin, tayo po ba'y nagre-realize pa ng ating mga mali? O para bagang pag tayo po ay nananalangin, para bagang ayaw pa nating sabihin yung mga mali nating nagagawa sa harapan ng Diyos. Alam mo nang may ginagawa ang kasalanan, pero ikaw ay idinadivert mo yung panalangin mo, Panginoon, salamat po sa mga biyayang natatanggap. Pero yung iyong malalalim na pagkakamali, yung mga mabibigat na kasalanan na iyong nagagawa, ay hindi mo sinasabi sa Diyos. At hindi ka nagre-realize na yun pala'y mabigat at masama sa harapan ng Diyos. Ano? Yun ang mahirap yung parang patay mali siya ka pa sa kasalanan mong ginagawa. Kaya tayo po yung manalangin sa Diyos. Humingi tayo ng awa sa Diyos upang tayo po ay Kanyang kahabagan. Ano po? Upang tayo po ay Kanyang kahabagan at upang tayo po ay Kanyang kaawaan. Dahil kaya po nabagsak ang Jerusalem, ang mga Hudyo, nasakop ng mga iba't ibang mga nasyon dahil sa katigasan ng kanilang ulo sa Diyos. Dahil sa kanilang pagiging rebelde sa harapan ng Diyos. At walang pakundangan o walang realization sa kanilang nagagawang mali. At pagka nangyari yan sa atin mga minamahal, ito po yung mangyayari sa atin sa verse 3. At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutsaan. Kung gusto niyo pong mangyari sa inyong buhay, na kayo'y dusta, malaking kapighatian at kakutsaan, ang lagi na sa inyong buhay, huwag ko kayo sumunod sa Diyos. Pero kung gusto niyo pong kayo pagpalain ng Diyos, sabi niya kung sino yung susunod sa akin, ay pagpapalain niya. Yun po. At dapat makita po natin na mahalaga ang pananalangin sa realization. Ano? Pag tayo nakikipag-usap sa Diyos, dapat may realization muna tayong ginagawa. Tayo po muna ay nagre-realize ng ating mga kasalanang ginagawa. Hindi yung tayo po'y pili sa ating mga sinasabi sa Diyos. Hindi po. Dapat kung ano yung nagawa nating kasalanan at mabigat sa harapan ng Diyos at sa paningin ng Diyos, dapat atin po yung sinasabi. Prayer of realization. At kung tayo po yung nabubuhay sa kasalanan, tayo po yung mag-realize. Ano? Tayo po yung magbulay at sabihin natin sa Diyos. Ano? Yun po yun. Kaya napakahalaga po na yan. Napakahalaga po ng pananalangin. At number 5, na sinasabi dito sa verse 5 hanggang 11,
At nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kanya, at nag-iingat ng Kanyang mga utos, pakinggan ngayon ang iyong tainga at idilat ng iyong mga mata, upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod, na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking mga magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang nangapahamak laban sa iyo at hindi nang-ingat ng iyong mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan man o ng mga utos ng iyong lingkod na kay Moises. Alalahanin mo, isinasamo ko sa iyo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises, na sinasabi, kung kayo'y magsisisalangsang aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Ngunit kung kayo'y magsisibalik sa akin at iingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang mga natapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, akin niyang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pipiliin upang patahanin doon ang aking pangalan. Pagdating po ng verse 10, ang mga ito ngay ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan, na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. Ano po yung makikita nating isa pang katotohanan na sinasabi nito? Prayer of remission. Pag sinabing remission, forgiveness, patawad, kapatawaran. Ano? Sabi po ng talata dito, ang sabi po dito, alalahanin mo yung sinasabi ko sa iyo, ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises, na sinasabi, kung kayo'y magsisisalangsang aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Verse 9, ngunit kung kayo'y magsisibalik sa akin at iingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang mga nangatapon sa inyo ay nangasa kaduluduluhang bahagi ng langit, aking ngang pipisanin sila mula roon upang patahanin doon sa aking pangalan. Pagdating ng verse 10, ang mga ito ngay ang iyong mga lingkod at ang iyong dakilang at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, isinasamo sa iyo. Prayer of remission. Panginoon, kayo po humihingi ng tawad. Patawad po sa aming pong mga nagawang kasalanan. At ito po yung inyo pong lingkod na lumalapit sa iyo. Panginoon, isinasamo ko sa iyo. So, kailan po ang huling bagay, ang huling pananalangin natin na tayo po yung humingi ng forgiveness sa ating pong nagagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos? Yun po. Dahil pagka tayo po nasanay na tayo gumagawa ng kasalanan at hindi na tayo humingi ng tawad sa Diyos, nagkakakalyo po yan. Kumakapal po yan. At minsan, pag ay kumapal na at nangalyo, minsan na nasasanay na tayo na para bagang ayos lang sa Diyos. Kaya yung pagiging parang ayos lang sa Diyos, yun yung nagbibigay sa atin ng kahirapan sa ating buhay. Dahil galit, ano yun? Sabi ng Diyos, giba, wasak at giba ang Jerusalem. Why? Dahil sila'y lumayo sa palatuntunan. Verse 7, kami ay lubhang nangapahamak laban sa iyo at hindi nag-ingat ng iyong mga utos at ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan man na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Kaya sila po yung nagiba, kaya po sila napahamak because of their stubbornness, sa katigasan ng kanilang ulo. At maaaring mangyari yan, maaaring mangyari sa atin, bagaman tayo anak ng Diyos, ligtas na, maaaring tayo po ay
dumanas pa rin ng kapighatian or kahirapan dahil sa ating katigasan. Dahil sa ating hindi pagsunod sa Diyos. Yun naman sabi ng Diyos Tamang Israelites, mga Hudyo, pagka sila po ay lumalayo sa Diyos, sila po ay napapahamak. Pero pag sila po ay lumalapit muli sa Diyos, sila po ay napapabuti. Yun yung sabi ng salita ng Diyos So, kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, tayo po lumapit sa Diyos. Humingi po tayo ng kapatawaran. Bagaman tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, once and for all tayo pinatawad na, pero kinakailangan pa rin natin na hindi tayo masanay sa ating pong paggawang kasalanan. At dapat tayo po nabubuhay sa kabanalan. Sa kabanalan. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil yun po yung mabuti. Para tayo po hindi na maging giba, kadustaan, kakutsaan sa ibang mga tao. So yun po ang ating pong pinag-aralan. Una, prayer of restoration of Jerusalem, prayer of restoring of Israelites, prayer of ratification of the promise of God, prayer of realization of their transgression, prayer of remission. Yan po yung mga katotohanan na atin pong pinag-aralan ngayong gabi. So tayo po yung manalangin na, tayo po yung pumikit. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong muling napag-aralan. Nawa po pa ng Diyos ay kayo po ang patuloy na magpala at gumabay pa ng Diyos sa bawat nakapakinig. Nawa po pa ng Diyos ay kayo po ang patuloy na kumilos sa salita po na nahayag ngayong gabi. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isang nakapakinig. Nawa po pa ng Diyos ay hinipon niyo po ang kanila pong mga puso't isipan upang magawa po Panginoon namin. Hindi lang po ako, kundi kaming lahat na nakapakinig ng inyo pong salita ay magawa po namin, Panginoon Diyos, ang inyo pong yung mga katotohanan namin po na pag-aralan. Nawa o Diyos, samahan niyo po kami sa natitira namin mga buhay dito sa lupa. Nawa po o Diyos ay magawa namin ang inyong kalooban. At masunod po namin ang inyo pong mga inuutos sa amin, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po nawa kami at pagpalain niyo po nawa ang gabing ito. Nawa o Diyos ay kayo po ang patuloy na gumabay, maging sa aming pong pamamahinga, ay nawa o Diyos ay kayo po ang patuloy na magpala, Panginoon. Salamat po, ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yun po, magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat po sa Diyos na tayo po ay muling natapos sa atin pong Bible study. Nawa ay kayo po ay pinagpala ng Panginoon. So, yun po, dyan po muna tayo po nagtatapos at God bless po sa inyong lahat.